Yo! So, bali pauwi na tayo. Ibang klase yung experience na yung kanina. Pakatindi. Mamaya pagdating sa bahay ko, kwento ko kung ano yun, no? Ikot-ikot kasi ako, tapos may pinuntahan kami. Nasa punta kami ron. Kasi kung naniniwala kayo dun sa mga bulong-bulong sanib, ibang klase. Na-experience ko siya, bali first time siya. Lupit, tindi. Pakatindi talaga. Pero mamaya, kukwento ko pag uwi. Lalakad pa ako eh. So yun. Grabe. Sabi ko magkukwento ako pag uwi ko. Kaso nangyari, nakatulog ako. Halos kagigising ko lang, no? So mabalik tayo dun sa sinabi ko kanina na may kukwento ako. Na first time ko naganap. First time talaga. Hirap nga paniwalaan pero nangyari talaga. Ang angas nga eh. Naniniwala ba kayo dun sa mga ulam, mga bulong, sanib, mga sapi, gano'n? Kasi nangyari yung kanina eh. Hirap paniwalaan eh, pero nangyari talaga siya. Ibang klase. Kung nakakapanood kayo nung, ano ba yun? Kapitan Bantugan. Yan. Kung napapanood nyo yung mga video, na-experience ko yun ng actual kanina. So, kasama ko yung mga kumpare ko. Asawa nung isa kong kumpare. Trinay namin kasi sabi nila, baka daw binubulungan ako. O kaya kung ano man. Kasi ibang klase daw yung gout ko. Hindi daw normal. Kasi totoo naman, naisip ko naman talaga yun eh. Kasi yung gout na alam ko, yung iba, masakit lang, magalang, ganun. Hindi bumabaksak yung katawan. Yung iba kasing kakilala ko, nakakainom pa, nakakakain pa. Gout yun. Sa akin, pag umatake yung gout, kahit konti lang yung nakain ko. Kaya nung last time, sangag lang yung nakain ko. Na may isang sachet ng ng magic sarap. Tapos, kinaumagaan nun, yun na. Baksak na. So, ibang klase. So, inabot siya ng 4 na araw. 3 araw. 3 nga ba, 4? Basta mga ganun. So, yun na nga. Mabalik tayo doon para mixi yung kwento natin. Pumunta nga kami ron. Doon sa sinasabi nilang marunong. Faith healer ba? Tinatawag na ganun. Tapos, pagpunta namin doon, di namin alam na may ganun. Ang akala ko lang, dadasalan lang ako, ganon. Mainumin ng tubig, yung tawas, yung tutuluan ng kandila, ganon. Pero hindi, iba. Tinutusok niya ako rito. Kung ano-ano ginagawa niya sa akin, wala akong reaksyon. So, nakikiramdam ko. Pero yung kuryente na nararamdaman ko sa braso ko, ibang klase. Napakalakas. Napakaramdaman ko. Tapos hanggang sa yung isang kumpare ko, dumigay ng malakas. Sobrang lakas. Tapos, hindi siya mapakali. Tapos hanggang nangyari, binitawan ako nung nagagamot sa akin. Ang sabi, lumipat daw dun sa isa kong kumpare. Tapos wala akong alam kung anong nangyayari kasi nakapikit lang ako. Sabi kasi sa akin, pumikit lang daw ako eh. So ako, dahil first time ko yung ganun, nakikinig lang ako. Tapos hanggang sa yung kumpare ko na yun, tawa na ng tawa, digay ng digay, tas tawa ng tawa, tinatanong, sino ka? Kilala mo ba to? Di sumasagot, di nagpapakilala. Tinanong, kilala, hindi daw. Anong intention mo? Tumawa lang ba? Sa tawa lang ng tawa, walang matinong nakuha yung yung faith healer doon sa sumanib sa akin. Pero ang sabi niya, kinukulam niya daw ako. Yun nga, tinatanong bakit. Hindi na nga nagbibigay. Hanggang sabi nung sumanib dun sa kumpare ko, patayin na lang daw siya. Hanggang sa parang napikon na yung faith healer, pinatay na lang siya kahit wala kaming nakuwang sagot na matino. Grabe yung pangyayari nun, yung asawa ng kumpare ko. Grabe. Kasi napadilat ako nun eh. Talagang nakatulala siya, nabigla siya kasi parang first time niya rin, actual. Kasi ako sa video lang ako nakakapanood pero nung nangyari yung kanina, ibang klase.
Tapos kanina, di ba kaninang umaga, sabi ko sa inyo, nanginginig yung kamay ko. O, tignan nyo ngayon. Kung napapansin nyo, wala na masyado. Hindi na masyado nanginginig. Hindi yung nagigeng-geng-geng-geng, di ba? Ngayon wala, oh. Wala. Wala talaga. After nun, nawala. Ibang klase. Umuwi lang ako dito, may konti pa siya. Nakaidlip ako, pagising ko. Yun na, wala na. Wala na akong nararamdaman. Ibang klase yung pangyayari na yun. Tapos, una talaga, hirap na hirap kami maniwala eh. Kasi, pumunta lang kami dun, tapos gano'n na nangyari. Tapos, basta ang tagal namin dun. 3 hours ata kami nagsakitan dun. Ay, hindi pala ako kasama. Kasi hinawakan lang ako eh. Ang nasaktan yung kumpare ko. Tinutusok ng kung ano-ano eh. Wala lang video kasi di namin expected na ganun yung mangyayari. Mahirap siyang paniwalaan sa kwento. Pero kami nakakita nung actual. Bali 3 kami. Angas. Ang galing. Makapangyarihan talaga si Lord. Siya yung gumabay sa amin. Tapos dun sa kumpare ko. Kasi yung kumpare ko after nun, walang alam eh sa nangyari. Pero yung tiyan niya, puro puro tusok, puro paso. Tapos pag tira ko masakit, hindi daw. Pero ang sabi nung nagagamot, yung pinasuan niya nun, sunog na daw yun. Yung mangkukulam na yun, tingin ng manggagamot lalaki kasi mabaho daw. Mabaho. Tapos may putok daw. May lalaki. Ganon. Tapos, yun na nga. Nangyari yun. Tapos bago kami umalis, may pinakita pa siyang video. Yung video na yun, nandoon yung kakilala namin. Kumare naman namin. Nabigla kami. Hindi namin expected na gano'n. Nakala namin, nagkataon lang yun. Pero yung video na yun, sabi ni nanay, panoorin nyo to para makita nyo, maniwala kayo. Pagkita namin, yung kumare namin na yun, na hindi namin expected na galing na rin doon. Kasi may nangyari doon sa kamag-anak niya. Tapos sa kanya sumanib. Tapos tinatanong anong nangyari, ganyan-ganyan. Yung buong detalye, pag kunento ka, haba tayo ng gusto. So, bali yun, naniwala na kami. Nabuo yung paniniwala namin na talaga nangyari yung kanina. Ibang klase talaga yun. Dagdag kwento, experience. Dati talaga sa cellphone lang kami. Bantugan, si Kapitan Bantugan ba yun? Pinapanood namin ng asawa ko. Tapos kanina na-experience ko. Tapos bago kami umuwi, pinainom kami ng tubig. So, yun. Shinare ko lang kasi gusto ko rin to balikan sa oras na okay na ako, lumipas yung mga taon. Kaya nga nasabi ko itong mga video ko eh. Mga memories ko lang. Gusto kong balikan, search. Nung namatay yung airpot ko, ganun din ginawa ko. Tina-type ko lang yung ginawa kong title, napapanood ko ulit. Mga ganun. Suba na ito eh. Experience ko, reaction ko sa nangyari kanina. Ang galing, kapangyarihan si Lord talaga. Siya lahat talagang gumawa kasi kanina talaga ibang pakiramdam ko eh. Dahil nga sinasabi ni Faith Taylor, huwag ka sa akin magpasalamat sa kanya, which is true naman. So, yun lang. Ingat tayo lagi. Pero malaki pa rin katanungan kung sino yung gumawa sa akin no, at ano yung interest niya sa akin. Hindi malaman kung naiinggit, may galit ba. Walang matinong nakuwang sagot. Hanggang sa nagalit na lang eh, yung maggagamot. Pinatay na lang kasi sabi rin nung sumanib kasi di siya makalabas eh. Di siya makawala. Sabi niya, patayin nyo na lang ako. Pinatay na lang siya. So, yun nga, nangyari. So, paano? Gabi na. Tutulog na tayo. At bukas eh, susubukan ko na talaga magpa-medical. So, peace out sa lahat. Ingat lagi. Bye-bye.